Kita mo, sumusulak na naman ang dugo ko Hindi po ko pinanood naman kinalkal mo yung masakit sa akin Pagka ganyan talagang makikipagsuntukan ako dyan Tuloy niyo, Kong. Isip. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Galit na galit at gusto atang manakit ngayon nitong si Marcoleta. Dahil sa nabalitaan niya na ibabalik na ng Kamara ang prangkisa ng ABS-CBN, dahil kung matatandaan po natin mga kabunyog, isa itong si Marcoleta sa mga bumoto ng no sa pagbigay ng prangkisa sa nasabing istasyon. At ngayon balak ng Kamara na ibalik ulit ito, kaya nga umuusok sa galit itong si Marcoleta, lalo na sa naghain nito na si Albay Representative Joel Salceda, hinamon pa ng suntukan ito. Anyway, hindi na rin nakapagtataka itong si Marcoleta na magalit dahil pinagbili na nito ang kanyang dangal sa mga Duterte, na halos himudi na nito ang mukha sa mga paa ni Duterte sa pagiging loyal sa mga ito. Anyway, balikan po natin itong balita na kung saan binigyan muli ng pagkakataon ang ABS-CBN na mag-operate ulit. Inihain ng panukala sa Kamara na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Joel Salceda ang naghain ng House Bill 11152. Sa ilalim po nito, bibigyan ng 25 taong prangkisa ang ABS-CBN para mag-operate ng telebisyon at radio broadcasting stations ang kumpanya. Itong ikalimang panukalang batas na nagsusulong mabigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN sa ilalim ng 19th Congress. May 5, 2020 nang tuluyang mawala sa Free TV ang ABS-CBN dahil sa inisyong cease and desist order ng National Telecommunications Commission. Kailangan natin yung free market of ideas and of course reporting on events, lalong-lalo na sa pananaw sa patungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Ngayon panoorin na natin itong interview kay Marcoleta hinggil sa pagkontra niya muli sa pagbigay ng prangkisa ng ABS-CBN. Anyway, Kong, kahapon pinag-usapan po ito sa social media at ngayon ay nakita rin natin ito pong House Bill number 11252 at ito po inintroduce ni Congressman Joey Sarte Salceda ng Albay, Kong. At ito'y kinakailangan namin ng inyong mga reaksyon sapagkat naging napakalaki po ng papel ninyo noon ukol sa isyong ito. Pagka ako mag-comment, bias ako. Pero gusto na rin namin marinig, Kong, ang inyong komento ukol sa bagay na yan, Kong. Napaka-bias ka na rin. Opo. Dapat na lang siguro. Minsan kasi yung pagiging bias kailangan din natin. Anyway, ang titulo po ng kanyang bill, Kong, granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Kong, yan po. Pagkaya mo ng titulo, basahin mo yung maano lang naman ata. Nakita ko na. Maikli lang yung explanatory note niya. Isa-isayin natin. Una. Yan. First paragraph. Opo, medyo malayo-layo ng konti. Pero yan, nakikita naman. Nakikita ba? Ikaw ba? Nakikita mo? Sige, Nelson na lang. Medyo malayo yung aking... The Securities and Exchange Commission, SEC, and the Bureau of Internal Revenue, BIR, during House deliberations on the ABS-CBN franchise in the previous Congress, certified that the franchise grantee did not violate ownership restrictions. Did not violate, ha? And did not have pending tax liabilities. Mali yan. Kasi babanggay niya dapat yung kabuuan ng records ng 18 Congress. Meron ngang nag-appear sa kanila dyan sa Securities and Exchange Commission tsaka yung BIR. Ngunit nung isa-isahin na namin, hindi naman naging blanket authority na wala silang liabilities. Ang totoo niyan, nung ilabas na natin yung kanilang mga eskema na ginamit, para sa ganun, maitago nila yung tunay na halaga ng buwis na dapat ibayad sa ating pamahalaan. Sapagkat gumamit sila ng, ng tax shield Naalala mo yung Big Dipper? Yes po. Na kanilang ginamit. Sa mga EPSA. Para sa ganun ay maitago nila yung karampatang buwis na dapat ibayad nila sa pamahalaan. Hindi naman nila nasagot yun Ang laki nun yung Big Dipper ginamit nila, unang-una,
ay niregister pa nila sa PESA eh. Opo. Sapagkat sa PESA kasi, yung unang 6 na taon mo, wala kang bayad sa tax. Tax holiday ka. Oo, bali, ang pagkatapos ng 6 na taon, ang babayaran mo lang is so much percent dun sa gross niya. Opo. Parang 6% lang. Oho. Hindi kagaya ng isang normal na korporasyon. Kapag nagbayad ka ng corporate income tax, 30% talaga yan. Sa mga tuwin, sa dami ng unang-una, hindi man sila dapat na marehistro doon sapagkat hindi naman exporter yung ano na yun eh. Yung Big Dipper na yun. Opo. Maraming komplikasyon ito. At hindi siya nag-export. Ang ginagawa niyang nag-digitalize lamang siya ng content para mapanood sa Netflix at iba pang mga platforma o platform sa iba't ibang mga kaparaanan. Binigyan din niyo po sa hearingan ko, ha? Natatandaan ko yan. Hindi nila nasagot yan. Sa mga tweet, ginamit nilang parang tax evasion mechanism, strategy. Opo. At kung susumahin mo nga, bilyon ang dapat na ibinayad nila. Napatunayan namin lahat ito. Pagkatapos sinasabi nitong Securities and Exchange Commission na wala namang problema sa sa citizenship. Opo, did not violate ownership restrictions, Kong. Yun daw ang sabi. Bakit? Hindi naman siya nung puntahan namin yun sa securities, nung ipa-explica namin sa kanila, nung pagtatanungin na namin sila sa yung tinatawag na Philippine Depositary Receipts, napalitaw ko doon na mali, itinago nila talaga. Sabi nila kasi, ang bumoboto ay yung ABS-CBN mother company. Itinago nila yon. Nung sabihin ko sa kanila, alam mo ka ako, yung control, hindi lamang sa pagboto. Miski yung hindi pagboto, control pa rin yan. Wala isip-isip 34 na truck na abogado ang abogado nila ron. Tama po. Ito ay pinag-usapan, ito halos isang buwan yata ang pinagtalunan pagkatapos sa magitan ng isang maiksing pagpapaliwanag ni Congressman Joey Salceda, sasabihin niya na walang nilabag. Napakababaw na pangangatwira naman ito. Sana imbitahan mo si Joey Salceda tumupo dito sa tabi ko. Ganun po. Para sa ganun ay mapag-usapan nating mabuti. Hindi biro-biro ito. Huwag niya sasabihin na walang paglabag ang ABS-CBN. Yun lamang lupa na kinatatayuan nila ngayon. Ako, isa pa po yan. Hindi nga naungkat na yun sapagkat wala, nagsara na ang Congress nun eh. Kung may panahon lamang ako nun. Talagang pati yung National Housing Authority, hinahanap ko yung titulo niyan eh. Paano magkakaroon ka ako ng ano yan? Paano makapagtatayo sila ng opisina dyan, ng headquarters? Doon sa main office nila ngayon. Yung lugar na yan ay pag-aari nung tinatawag na Philippine Housing Corporation, PHHC. Ito yung forerunner ng National Housing Authority. Yan ay subdivision. Ang may-ari niyan, PHHC. Paano ngayon mabibili nila? Ngayon, ang gusto kong itanong sa may-ari ng ABS-CBN, mabuti na lang, sabi ko nga sa'yo, bias na ako eh. Nakikita mo sumusulak na naman ang dugo ko eh. Hindi po ko pinanood naman kinalkal mo yung masakit sa akin eh. Pagka ganyan talagang makikipagsuntukan ako dyan eh. Tuloy niyo, Kong. Isipin mo hanapin mo yung deed of sale. Ayaw nilang ipakita. Yung bang deed of sale, hindi mo gagamitin pagkatapos para ma-transfer sa iyo ang pangalan mula do sa naunang may-ari para ma-transfer mo sa sarili mo, hindi mo kakailanganin yung deed of sale. Kailangan yun. O ba tayo nilang iniilitaw ang deed of sale? Maliban na ikaw original na may-ari nun ko. Hindi, ang tanong ko, bakit ayaw nilang ilitaw? Dahil merong problema yung deed of sale na yun, kaya ayaw nilang ilitaw. Ngayon pa lang sasabihin ko na. Yung may-ari nun, PHHC. Gobyerno. Korporasyon yun. Dapat meron silang resolution na binebenta nila sa ABS-CBN doon sa Lopez, yung naunang Lopez. Ang pumirma lang yung presidente. Walang board. Resolution. Invalid yun. Kung questioning ko yun eh. Pinuntahan ko nga yung mga tinatago nila yung mga titulo. Pagka ako pupunta, nagsisipagtago lahat ang mga usap ko eh. Hanggang ngayon. Nako. Pagkatapos sasabihin niya na walang paglabag? Yan mga kabunyog, narinig po natin ang pagkagalit nitong si Marcoleta. Anyway, kahit gaano ka, tatatalak mo dyan Marcoleta. Wala ka naman magagawa talaga eh. Hanggang talak ka na lang dyan. At hindi pa rin kami nakakalimot na isa ka sa mga kongresistang na nagpasara ng istasyon na ito na hindi mo man lang inisip na maraming mawawala ng trabaho sa mga pinaggagagawa ninyo.
Ang inisip lang ninyo ay yung ikaliligaya ng amo mong si Digong, pero hindi ninyo naisip yung maghihirap na mga mamamayan na nawala ng trabaho dahil sa ginawa nyo. Mga wala talaga kayong puso. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.